Hello idol, mahirap pa maging OFW family driver dyan sa Saudi? Yan, so sasagutin natin tong tanong kasi related yung tanong niya sa trabaho ko, okay? Ang sagot ko dyan, yes, but, okay, merong pero. So anyway, isa din po akong family driver dito sa Jeddah, Saudi Arabia, and 10 years na rin po ako bilang isang family driver and isang employer lang po. Okay, so ang masasagot ko dyan, yes, pero yan, mahirap siya sa nag-uumpisa. So ganito, bago po kayo mag-abroad, ito tip ko sa inyo, no, doon sa mga kapwa ko ring lalaki, mga driver dyan sa Pilipinas, if you interested na maging family driver or delivery driver dito sa Saudi, I do suggest dapat meron po kayong experience sa, of course, sa pagmamaneho. Hindi naman ibig sabihin marunong ka mag-drive is pwede ka na sumampa dito sa Saudi, kasi sa agency meron po tinatawag na road test yan, depende sa agency. Susubukan ka kung marunong ka mag-drive, and para sa akin, kung marunong ka mag-drive is marunong, okay lang po yan, pero hindi lang yun yung requirements. Kailangan, I do suggest ito yung magiging advice ko sa inyo, iba pa rin yung may alam talagang nagiging driver, matagal na nagiging driver sa kalsada, lalo na sa mga traffic na area, yung mga crowd na area. So may experience kayo 2 years mahigit dyan, okay, mapa-jeepney driver man kayo, delivery, kasi ako dati delivery po ako, so buong Luzon nagdi-deliver ako, wala akong pahinanti minsan, nag-iisa lang talaga ako. May pahinanti man ako kung talagang kailangan, okay, sobrang dami, meron kaming hinahabol na quota, pero usually ako lang talaga, delivery po yun, delivery van, hindi po siya yung mga kotse, delivery truck, mahirap po yun. So ako, sanay na ako sa Luzon, sa Manila, so doon pa lang may experience na ako, okay, kumbaga sanay ako sa kalsada. Ngayon, kung meron kang experience na ganun, pwede ka dito sa abroad, okay. Hindi ko naman sinasabi na marunong ka mag-drive private na hindi ka po pwede naman yun, kasi private car naman yung talaga gamit as family. Ang main ko lang, advantage lang sa may sanay sa kalsada, babad sa mga traffic, gitgitan, alam mo yun, halos, kasi delivery ganun mabilisan, madalian. So same thing lang din dito sa abroad, kasi dito yung mga Arabo dito, mga kaskasero din, yung mga driver dito, or mapaibang lahi, hindi lang Pilipino makakalaban mo, maraming lahi, di katulad dyan sa atin. Ang kagandahan lang dito sa Saudi, malawak po yung kalsada, yun yung kagandahan, at saka disiplinado, walang parak, walang pulis, hindi ka hulihin basta may camera nga lang, napakahigpit nga lang. Mahal pa po yung yung pag nagka-violate ka. Okay, so yun yung advantage dito, malaki naman yung kalsada. May traffic lang siya pag bandang, sabihin natin parang sa Pilipinas yung mga divisoria. So parang may ganun, dun lang sa crowd lang talaga. Pero hindi ganun kalala katulad sa Pilipinas. Dito kahit highway yan, maraming sasakyan talaga. Kasi karamihan dito puro sasakyan. Okay, sa isang bahay, isang pamilya may 5, 6, 4, ako nga 3 So talagang maraming sasakyan. So sanayin lang talaga. And kung nag-uumpisa ka pa lang dito, siyempre hindi ka sanay sa kalsada, malaking kalsada, and ito pa yon, good thing na Arabic sign, okay, before. Ngayon kahit pa paano may translate na ng English. Ang kagandahan din sa family driver, sa umpisa kasama ka talaga ng amo mo, babae, laging kasama yan. Di ka basta-basta makakalabas na nag-iisa ka lang, lalo kung baguhan ka pa, hindi mo pa kabisado yung area, kasi mahirap ang U-turn slot, hindi ka basta-basta mag-U-turn slot, kasi ang kalsada paikot-ikot yan bago ka makarating, talagang daig pang yung nasa sa EDSA, alam mo yun, di ba, may mga flyover dito, talagang flyover, malilito ka, isang pagkakamali mo, layo ng U-turn, baka mapalayo ka pa talaga. So ako, buti na lang, talagang sanay ako sa Google Map. So kailangan may Google Map ka. Ako, ginagawa na ng amo ko, sinisindan ako ng Google Map, alam ko na kung saan siya pupunta, kabisado ko na rin. So sa umpisa, may guide ka naman yung amo mo, pa sinabing kaliwa, kanan, yasar, yamin, tuturuan ka naman, igaguide ka naman, hindi ka naman basta marunong ka lang magtanda, marunong ka lang mag-landmark, okay, para pag pumunta kayo uli, magkakaroon ka ng idea, lalo na kung months ka na, dapat may alam ka na sa ganun, okay. So sa umpisa, siyempre kakabahan ka, pero pag nasanay ka na naman, wala na. At saka private, naka-aircon ka pa, komportable ka pa, okay. So yun lang naman sa akin, mahirap siya sa nag-uumpisa, pero pag nasanay ka na, sarap ng buhay mo, okay. Ako naman, mahirap talaga buhay ko, lalo na ngayon, nagkakape na ako kasi paalis ako while naglilinis sa loob. So talagang gala,
laging gala sila, lalo na kung malaking pamilya, may mga bata, may dalagita. Mas lalo ako mahirap ang trabaho ko ngayon kasi mga binata at dalaga na. Compare dati, pag maliliit, maganda yun kung maliliit kasi kasama yung ina. Isang biyahe lang. Pero pag lumalaki mga bata, binata at dalaga, may kakanyang-kanyang tropa na. So, lagari yung biyahe. Katulad ko, lagari ako kasi dalaga, gumagala na yan. Mga binata, may tropa. Hindi pa sila ganun nagdadrive. Tapos yung amo babae. So, doble trabaho. Swerte ka kung maliit pa lang, yung ina ang kasama mo at saka yung mga bata. One drive lang, kung hindi pa gala, sa akin gala. Okay, so madali lang sa pag medyo matagal-tagal ka na. Basta may experience ka lang sa pagmamaneho. Okay, so yun lang. If you're interested na magiging family driver, good luck, congratulations. Okay, don't worry, subscribe niyo yung YouTube channel ako. Kung nag-a-apply kayo, comment kayo, baka may mga tanong pa kayo. Comment to lang, gagawin ko ng tawag dito, gawin ko ng video. Malay mo, magkakasama, magkakatabi. Kasi minsan may pinupuntahan akong driver na nakikita ko lang sa online, alam ko yung location, malapit lang, o diba, malay mo, magkita-kita pa tayo. Okay? So, yun lang guys. Thank you sa mga kapwa kong OFW. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the bell button below para pag magka-upload ako ng ganito, okay, lagi kang nanonotify na oo na. Okay? Share this video guys. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.